Parang roller coaster yung business namin. Up and down, up and down. From OFW, former OFW both. Tapos umuwi, nag-networking. 1 year na lang mag-graduate na sana siya sa pagka-engineer. Ito yung bagsak niya talaga. Actually, Diwata, siya talagang naging inspiration namin. Hello guys, welcome to another video, and today andito na naman tayo sa isa na namang overload pares. Pero ito hindi to sa may Pasay, dito sa may Diwata overload pares, pero dito sa may Quezon City, which is malapit sa may Novaliches. Andito tayo sa Kuya Jo's pares overload. So andito siya sa may likod, and malapit lang siya dito sa may City Homes 6. So along King's Christopher, if I'm not mistaken, itong street na to. Yan. So itong street na to is King Christopher. Yan. And andun lang si Kuya Jo's Pares Overload. So ngayon, since medyo malayo nga sila Diwata, Pares Overload, which is yung OG ng mga overloads, no? Pares Overloads. Most likely, yung mga nakilala na ngayon. I'm not sure kung siya talaga yung original. Pero, since nandito tayo sa may bandang QC, medyo mahirap tayo makapunta doon. So tayo naghanap ng mga Pares Overload, and hopefully matikman natin at malasahan natin kung ano yung siguro kakaiba dito sa Pares Overload na to. Kaya samahan nyo kami sa panibagong video na naman at tayo magpakagutom at magpakabusog. Tara, watch out! Katulad ng dati, 5 bagay na naman ang ating hahanapin. So unang-una is yung location, pangalawa is yung parking, pangatlo is pricing, pang-apat is the taste, and of course the fifth one is ang overall experience. So dito nakita nyo naman kung ano yung location natin. So again, this is corner ng King Christopher at ng Kalayaan. Tama ba? Kalayaan Avenue. Or actually baka baliktad, kasi ang alam ko is itong gitnang to is Kalayaan Avenue and ito is yung King Christopher. Pero we're gonna double check it. And guys, so ito yun, yung pagka double check ko sa Google Maps. Pag hinanap mo pala yung Kuya Jo's Paresan or Pares Overload, nagdidirect siya doon sa Kalayaan Ave na malapit sa Diliman. Doon sa Diliman area. So yung malapit sa QC Circle. So mali yun. Wag yung Kuya Jo Pares Overload, wag yun yung hanapin nyo. Much better kung hanapin nyo yung City Homes 6 or VI, Roman numeral VI, City Homes 6. Kapag nakita nyo yung City Homes 6, makikita nyo sa tapat lang naman siya ng City Homes 6. Nandun na yung location ni Kuya Jo's Pares Overload. Okay? So back to the vlog. And then, of course, ang pangalawa is yung parking. So, ito yung kotse namin. Makita nyo naman yung location. Ayan. So, in a sense, maraming space para sa parking. Pero kasi, hindi naman sa kanila yung area. So, kung makikipark kayo or gusto ninyong magpark dito sa may gilid-gilid dito, make sure lang na magpaalam sa kung kanino man, kasi may mga nakalagay na no parking. Pero kung saglit lang naman kayo, kakain lang naman kayo, as long as hindi kayo nakakasagabal sa business nila or sa mga establishments nila, then I think okay lang naman. So parking, check din tayo. Alright, so dito katulad nung sa Diwata Pares na meron sila ng itong pares na merong lechon kawali, tapos siguro na to chicharong bulaklak to, no? Tapos meron silang mga beef strips din. Ayan, mga beef strips din nila. So meron silang chicharong bulaklak, meron silang lechon kawali, tapos beef strips. Because of course, yung rice nila, only rice din sila. Then, meron kang kalamansi, meron tayong condiments na nandito. Tapos of course, meron kang
libreng isang soft drinks. So, katulad nung sa sikit na parisan ngayon, syempre, only sabaw, only drink, only rice, tapos isang soft drinks tayo. So, una, tikman na muna natin yung sabaw. Cheers. Okay. Ngayon, dito kasi nagkakatalo-talo lahat ng mga nagko-comment about sa paresan. Kasi kapag yung mga ganitong paresan, yung mga nasa kalsada, mga street food, normal kasi na hindi masyadong malasa yung sabaw. Kasi kaya siya merong mga condiments, ikaw bahala kung paano mo titimplahan yung sabaw nung mismong pares. Doon siya nagkakaiba sa mga pares na mga nasa restaurant na although meron silang mga condiments pero meron ng specific na lasa yung sabaw nila. Pero dito yung mga katulad ng mga nasa cart, yung mga tinatawag nating maming gala o yung mga pares na nasa cart nga, meron talaga silang mga kanya-kanyang condiments and hindi ganun kalakas yung lasa ng sabaw. Katulad nito, may lasa siya. Andun yung lasa ng soy sauce, andun yung lasa ng star anise, andun yung lasa ng ng medyo parang may anghang, something, I'm not sure kung ano yun. Pero, kung tutuusin, masarap na to eh. Kumbaga, kung hindi mo kailangan maging sobrang galing para magtimpla or ayaw mo magtimpla, okay na to. Okay na tong lasa ng mismong sabaw na to. Kasi, again, may lasa na siya eh. Doon nagkakatalo yung yung sinasabi ng iba na parang bakit ganon, may iba na sinasabi na di daw masarap or what. Masarap naman yung yung iba kasi yung sinasabi na masarap or hindi masarap sa kulang sa lasa. Pag kulang kasi sa lasa, for example, ito, toyo. Ito kulang sa lasa ng toyo. Dagdagan natin ng toyo. Tapos sabihin na lang natin, gusto ko na medyo maasim. O lagyan natin ng kalamansi. Okay? Ganyan. Halo mo. Tapos kung gusto mo ng asim. kung gusto mo ng medyo garlicky, meron silang mga toasted garlic. Dagdagan mo yan. Tapos kung gusto mo na maanghang, edi lagyan mo ng chili oil nila. Ito, merong chili oil dito, ayan o. Pero hindi ako mahilig sa maanghang. Hindi ako maglalagay ng chili oil. Sorry. Hindi talaga ako mahilig sa maanghang, pasensya na. Kumakain ako kahit papaano, pero hindi ko siya masyadong trip, in a sense. So, gano'n. Ngayon, tikman natin yung lasa na ito I think is lechon kawali. Although, medyo naging saging na siya kasi sinerve sa atin yung pares na hindi magkakahiwalay. Kasi katulad sa Diwata, pares overload, hiwalay yung lechon kawali, hiwalay yung chicharong bulaklak, hiwalay yung laman dun sa may sabaw. Kaya kapag kain mo, ikaw na bahala maglagay ng sabaw. Pero dito kasi, sinerve nila, nakasama na yung sabaw. So, lechon kawali, muna. Siyempre, hindi na siya crunchy. No? Unless, kapag serve pa lang sa'yo, kinain mo na kagad. Kasi medyo kanina pa, nag-take pa kami ng video. Kaya hindi na masyadong crunchy ngayon. Pero, andun yung lasa ng lechon kawali. Kumbaga, sa sarap at sarapan lang. Kung ikaw mahilig ka sa lechon kawali, andun pa rin. In a sense. Try natin yung chicharong bulaklak. Cheers. Chicharong bulaklak ba yun? Hindi. Chicharong bulaklak. Pero parang hindi sa lasang chicharong bulaklak. Masarap. Beefy. Beefy siya. Pero, ito sure ako din. Chicharong bulaklak. Masarap. Masarap siya. Naalala nyo yung last time na nag-pares tayo, sa Team Paresan, yung pagkakagat ko pa lang nung mismong chicharong bulaklak, feel ko na kagad na kapag naparami ko doon, baka dumiretso kami sa susunod na location yung location namin hospital na, hindi na kainan. Pero ito,
hindi ko masyadong lasa yung ano, hindi ko masyadong ramdam yung pagka mamantika niya or taba, mga ganun. Masarap lang, plain na masarap lang siya. Ito, sure ako, mauubos ko to. Definitely. May enjoy ko siya in a sense. Na hindi ko feeling guilty yung sa pagkain mismo. Sarap lang siya. Hanapin natin yung ano, yung beef. May manipis dito kanina. Ito. Yan. Yung mga usual, kung ikaw kumakain ka ng mga pares sa yung tinutulak yung mga maming galanga, mapapansin mo, ito yung ano yan. Ito yung beef niya. Ganyan, yung mga beef strips. So, tingnan natin. Malambot. Ito yung gusto ko beef. May time kasi na nakakain ako ng pare sa mga parang mga maming galanga na parang pag kinagat mo, parang nakikipaglaban ka. Parang may laban eh. There's always a fight. Pero ito masarap. Masarap to. So, all in all, of course, ang kanin, syempre, okay naman yan. Konti muna. Hindi na yung parang dry na kanin. Masarap yung kanin. Masarap yung pares. Definitely, mag-enjoy ka dito. Syempre, Pepsi. Yun lang, di malamig. Pero, ayun. Actually, for this one, 100 pesos. Tapos, only rice. Tapos, ganito yung lasa ng pares. Hindi mo siya masasabing kung kumbaga hindi mo tinimplahan. Hindi mo siya masasabi na hindi masarap. Kulang sa lasa kasi kailangan mong timplahan. Kung ikaw, hindi ka familiar sa mga pagkain sa labas na mga paresan, kapag ka tinikman mo siya, sasabihin mo ay ang onti, parang kulang yung lasa ng mismong pares. Pero since Pinoy naman tayo may kita mo may mga condiments naman dito automatic yan, maglalagay ka kagad ng parang patis or ng toyo, di ba? Kunwari, kumain tayo ng ng tinola or ng nilaga, di ba? Minsan kapag yung nilaga kulang sa lasa, dadagdagan mo ng ng patis or what. Ganun din dito. So titimplahan mo siya. Tsaka kung hindi ka familiar sa mga pares overload, tapos nakita mo to, tapos first time mo kakain doon sa mga parang ganito nga pares sa mga sa kalsada, I think may enjoy mo to. Kasi ako mahilig ako sa pares. Definitely may enjoy ko to. Ito isa sa mga I wouldn't say na isa sa mga pinaka-best. Pero ito yung considering the price, the 100 pesos na price, tapos only rice, tapos meron ka pang soft drinks. Tapos masarap pa yung yung laman tsaka yung yung mismong sabaw. I would say na ito yung isa sa mga sinasabi kong sulit talaga na 100 pesos. Kasi kahit minsan may times na kahit sabihin natin, only rice to, only rice. Pero yung mismong pagkain hindi ganun kasarap. Unfortunately, hindi mo siya masasabi na sulit. Kahit sabihin mong pangmasa. Again, katulad nung sinabi ko dun sa isang video natin, ang mura, hindi dapat nag-e-equate yan sa hindi masarap. Kasi maraming mura na masarap. Katulad nito, mura, masarap. Sulit to talaga. So kami, ito, kakain muna kami. By the way, aside from pares, meron silang papaitan, meron silang tumbong, meron silang lechon pares, ayan, actually marami. Tapos pwede kung nakukulangan ka sa sa laman, pwede kang umorder ng extra lechon kawali yata or extra chicharong bulaklak. So, ayun guys, kung dito kayo sa may Quezon City area, kung nadadaanan nyo tong Kalayaan Avenue, papuntang around Kings Point subdivision, Kings Point, alam ko hindi subdivision. So, sa Kings Point, sa may malapit sa Novaliches, Kalayaan Avenue, hanapin nyo lang Kuya Joe Pares Overload, na hahanap siya sa Google Maps. Paste ko dito somewhere yung yung screenshot ng Google Maps para ma-check nyo rin siya. By the way, meron din palang mga nag-iihaw dito sa may gilid. So, kung gusto nyo rin ng ihaw, definitely meron sila dito. Meron ding lugawan ditong katabi. So, ayun guys, kung kayo ay malapit dito or kung gusto nyo sadyain, definitely meron mga parking spots. At ito, kung medyo malayo kayo sa Pasay, take advantage nyo na to. Habang hindi pa masyadong dinadayo. Kasi definitely, magkaroon lang ng exposure to, mapuntahan ng ibang mga vloggers kapag nakita nila na masarap ng pagkain. Pipilahan din tayo.
So kami kayo kakakain na, enjoy muna namin pagkain. Tara, kain muna tayo. Paano mo nalaman kung masarap yung pagkain? Init. Ubus. Init. Ubus. Sarap. Na-enjoy ko yun. At 3 extra yata nakain ko. Kasi ay may kumain ng papaitan. Sarap. Actually ako, once pa lang ako nakakain ng papaitan, pero hindi ko nagustuhan. Siguro pangit yung pagkakaluto, hindi maganda yung pagkakaluto, or yung hindi malinis, o hindi malinis yung pagkakalinis doon sa sa laman loob, or yung yung sabaw masyadong mapait, mga ganun. Isang beses pa lang kasi hindi ko talaga nagustuhan. Ito yung papaitan dito, may anghang, malinamnam, tapos parang medyo halos halos lasang bulalo na, no? Yung ganun yung papaitan niya, hindi siya yung talagang sobrang pait na na-enjoy. Na-enjoy nga ni pang-hangover. Oo, pang-hangover. Pero masarap siya. Pati yung yung laman loob masarap din. So, ayun. So, hindi na namin na order halos lahat yung tumbong kasi may pupuntahan pa pala kami. So, watch out yung video natin sa Tondo. So, pupunta tayo ng Ugbo para i-try yung famous na tumbungan doon, definitely. And ayun, kaya nag-try lang tayo dito sa para sa Overload dito kay Kuya Joe. Okay, so going back dun sa ating requirements, so we have the location. Andito na yung location. Nakuha na rin natin yung parking spaces, tapos yung pricing nandun. Nakalagay naman yung pricing. So ang para sa Overload is 100. Yung papaitan is, magkano yung papaitan? Nasa 60. Tapos yung lechon pares is 60 pesos din, no? Inandun, 60-65, mga ganon. Yung tumbong is 60 pesos. Ayan. So, i-flash ka na lang naman yung dito, yung menu nandun. Plus yung nila, yung mga add-ons nila, ayan, meron mga, yung chicharong bulaklak is, I think 35, or 45, I can't remember. So, ayun. Yun, considering the prices. Okay, unang-una, yung prices 60 to 100 or from 50 to 100 for a full meal, sobrang sulit nun. Tapos, ang maganda pa doon, katulad ng sinasabi ko, yung sulit or yung mura, hindi laging nag-e-equate yan sa hindi masarap. Pag sinabing pangmasa, hindi yan porket sinabing pangmasa, hindi na masarap. Ang daming pangmasa na masarap. Katulad nito, masarap actually. Yung taste niya, if I'm going to rate it, out of 10, yung pares is, I think probably 9, siguro mga 8.5 out of 10. Bakit? Dun sa lasa kasi, sobrang sarap. Bakit naging 8.5? Dun sa lechon kawali, siguro dun lang ako nakulangan ng crunch. Kasi kapag kumakain tayo ng lechon kawali, is we're looking for that crunch, no? Dun sa lechon kawali, yung crunch ng labas, o nung taba, or nung balat, rather. Tapos yung juiciness nung mismong laman or pati nung taba. So, yun yung hinahanap natin. Yung chicharong bulaklak, definitely masarap. Hindi siya sobrang mataba. Hindi siya nakaka-guilty kainin. Hindi siya nakakahilo kainin. Apparently, naubos ko siya. Hindi siya nakakatakot kainin. So, okay siya. Sobrang sarap. 8.5 out of 10 kay Kuya Joe. If babalik pa ba kami dito, definitely babalik kami dito. Especially kapag nandito kami sa area na to. Mga nasa 15 to 20 minute drive kasi to mula sa amin. Yung 15 to 20 minute drive na yon, traffic kasi. Pero kung hindi naman traffic, probably 5 to 10 minutes nandito na kami. So, unless may pupuntahan kami dito kami kakain sa area na to. Sasadyain, hindi ko lang sure, probably kung sigurong mag-crave ako ng para sa Overload. Dito yung pinakamalapit na mapupuntahan ko na alam kong sulit at masarap. So, yun.
overall experience, first off, merong mga tables and chairs na maayos. Merong mga micromatic na umbrella na malalaki. Siyempre sa gilid ng kalsada, hindi natin may iwasan na maingay. Gawa nga na dumadaan ng mga sasakyan, ng mga motor, mga ganyan. Parking spaces, sobrang lawak naman. Magpaalam lang kung saan kayo magpa-park. Kasi nga hindi naman sa kanila yung parking, so makikipark lang tayo. Pero hindi naman madamot yung mga tao dito. Food is very great. Sobrang okay yung food. Ang problema lang, ang nakita ko lang problema dito is malangaw. May malangaw siya. So kung hindi ka naman maarte sa area, naka-shorts kasi, kaya ramdam na yung malangaw. Pero kung naka-sapatos ka, naka-pantalon, naka-medyas, everything, hindi mo mararamdaman. Tsaka hindi siya pumupunta lagi sa pagkain. So it's all good. Yung area naman, hindi siya yung sobrang linis, pero hindi naman siya malulo. So, okay naman siya. So, all in all, Kuya Jo's Pares Overload for me is an 8.5 out of 10. So, ayun guys, 8.5 out of 10 for Kuya Jo's Pares Overload na dito sa may malapit sa Novaliches. I'm not sure even kung part ba to ng Novaliches, pero this is in Kings Point. And, ayun, ito yung mga pinakamalapit na Pares Overload. Siguro kung ito yung magiging basis ko or magiging benchmark ko ng mga Pares Overload, then dapat maging masarap yung mga susunod ko na Pares Overload na kakainin. Alright, so ayun guys, thank you for watching another video, and just want to make sure that everyone is aware as well. The name of the channel right now is Jason's Tasty Voyage, kasi nga food and travel ang ating magiging paksa ng ating mga videos, and we will go to different places. Titikman natin of course yung mga pagkain dun sa mga areas na yun. And paano kayo susuporta? Suportahan niyo ako sa pagsusubscribe sa channel. Yun lang, subscribe kayo sa channel dito sa YouTube. Subscribe din kayo. Follow nyo rin ang aking page na Jason's Tasty Voyage. Nalagyan natin yung link dito sa may baba. Sama na rin natin yung link ng Facebook page nila Kuya Jo's Pares Overload. And ayun, marami pa tayong pupuntahan. Bukas, ugbo kami. And the following week, out of town naman tayo. We're gonna go camping and tikman natin ang mga pagkain dun sa culinary capital of the Philippines. Tama ba? Culinary capital of the Philippines. We're gonna go to Pampanga next week. So, ayun mga kabs. Ay, sorry. Ayun, so thank you for watching another video of Jason's Tasty Voyage. This is Jason again. And kung mayroon kayong mga area or mga kainan na gusto nyong puntahan natin at i-review, just comment down below, okay? See you again till the next one. Peace. Sarap. Suga. Ayan, ate. Ano pong name niya? Layla na lang po. Layla. Mhm. Ano niyo po si Kuya Jo? Alavidabs. Ay, sabi na. Ano, all may love it. Ang nabanggit pa sa akin ni Kuya Jo kanina, dati po is may motor shop kayo. Mm-mm. Tapos, Parang roller coaster yung business namin. Up and down, up and down. From OFW, former OFW both. Tapos umuwi, nag-networking. And then nagbarko siya. Pero yung ano niya talaga, land-based, naging ano siya sa Grilla Aristocrat, Alex III. Kumaga yun talaga linya niya. Chef cook or kitchen supervisor, ganun. And then nag-motor shop kami, nag-computer shop, nagbigasan. Ano pa ba naging business natin? Before nito, nagkarinderya pa kami. Nung kasagsagan ng pandemic. And bago niyan, motor shop. motor shop. Dito rin po, sa may Kalayaan. Quezon City lahat yun. Ah, dito lang sa Quezon City. Pero taga dito po kayo. Sa above, ano kami, probinsyana. Bohol, Cebu siya, Capiz naman ako, Longga. Kailan po kayo nag-start nito? Eto,
22 lang, hindi namin, nakapark lang po kami. Sa ngayon dito, oo, itong business na to, Itong business na to. ano lang siya, plain lang siya na Paris, Mami, ganon. Kasi doon kami dati sa San Bartolome, tapat ng warehouse, Okay. likod ng factory, nakapark lang po kami. Okay. And then, nung nagbibiyahe kasi to siya ng Angkas, nadadaanan niya to kasi kaibigan niya yung may-ari nito, si Ito po, Kuya yung Nilsson. furniture? Ito lang, ito yung bahay na to. Bahay na to. Mm. Okay. Tapos ito, ano lang siya, magulo lang to. Parang nakita niya lang ng potential na kasi kanto nga siya, then dead end na siya. Oo, tama. Tapos passing by talaga ng mga sasakyan, shortcutan. Sabi niya, i-try natin. Ayun, nagbungkal-bungkal, talahib-talahib. Nag-start kasi 2 months pa lang kami dito. 2 months pa lang kayo. February 29 kami nag-start. Talaga, bagong-bago lang talaga. And thanks God na ano naman nila. Kasi alam mo naman sa mga food industry may inspired ka habang nanonood ka ng mga videos. Eh kung i-try mo, why not, di ba? Tama Pag naman. pumatok man. Bali, nag-start po kayo ng ganito na yung menu ninyo or Oh, ito na po ito talaga na siya. talaga? Oo. Tapos may overload na rin Oo. Dati pa talaga na gusto niya ano, kaso nga lang pwesto lang talaga yung wala. na ano talaga, So, oo. mahirap na. So nung nagkaroon kami ng chance, sabi ko, mag-start kami sa medyo maliit lang na ganito. And then struggle pa rin, pero natutuwa lang kami kasi kumbaga stock na lang yung ipoprovide namin, Yes. customer, meron na talaga. Usually dito sa umaga, from 6 a.m. to 12:30. Then 1 o'clock, medyo laylo na siya, hanggang 4 p.m. pa isa-isa na. Then ganito sa gabi na yun, So, tuloy-tuloy na umaga po, siya. Umaga tsaka gabi, ang marami Opo. talaga tao. Tapos sa gabi na, ganito na hanggang 11, ano na siya. Ano yan po ba ng mga customer ninyo, mga talagang dumadaan? Dumadaan, tapos ang iba pabalik-balik na. Pabalik-balik din po talaga. Kasi kayo po, Hanggang 11 lang kami. Di na kaya ng power. Mamalingki pa kami mag-asawa eh. Usually, tulog namin mga 12:30, gigising ng 6 a.m. May tao naman kami sa umaga, pero alam mo naman, basta nag-uumpisa ka pa lang sa ganitong hindi mo kaya ipagpagkatiwala. Kayo rin po talaga. And then, kailangan mo rin mag-build ng rapport sa mga customer. Hindi lang na servan mo lang, kukunin mo na yung bayad, wala na. Parang makipag-communicate ka din ba? Sino po ang naggawa ng recipe? Siya talaga. Sariling recipe niya talaga yan. Engineering, siya, 1 year na lang mag-graduate na sana siya sa pagka-engineer. Ito yung bagsak niya talaga. Sa pagkain, yun talaga ang gusto. Then nung nag-try siya na pinangarap niyang mag-sea base, Ah, sumakay din siya. Pero more on kusina pa din, pero nasa naman siya sa opisina. okay. Halimbawa yung may mga mag-ano ng mga crew, siya yung nag-orient, nagdi-deploy sa mga cabin. Kamusta naman po yung niya dito nung nagsimula kayo? Marami po yung agad na tao. Yun lang thanks God lang talaga kasi hindi kami nahirapan sa mga customer. Yun nga sabi nila daw namumuhunan ka na lang din. Kapiraso lang puhunan mo, ba't hindi mo pasarapan? Nag-effort ka, may time ka, ba't hindi mo pasarapan? Dito naman sa amin ngayon, sir, quality over quantity po yung pinanghahawakan namin. Kasi gusto namin pang matagalang customer. Yung tipong kahit na, masarap na yung hindi ka manghihinayang na isa ibabayad mo. Yun yung hanggat as much as possible, yun talaga yung namin, ginagawa namin. But everyday po kayo nandito? Opo, Wala po kayong day off? wala. Simula nung February 29, wala pa kaming day off. February 29. Ano lang pala, Good Friday, saka yun lang. Yun lang. So holidays lang talaga na gano'n? O yun lang yun. Pero the rest of holidays, Wala na. 24/7 po kami. Invite nyo po yung mga viewers natin na pumunta dito. Teka. Well, ito hindi pa ako prepare. Hindi pa ako prepare sa lagay na yan. In-invite ko po kayo, subukan nyo po yung Kuya Joe Paris Overload for amounting of 100 pesos. Meron ka ng only rice, free drink, soda, and then only sabaw na din. And I assure you to have a good customer service. Ayun, salamat po. Located po pala kami sa Kings Point Subdivision, Kalayaan Ono, tapat po kami ng City Home 6, King Christopher, Novaliches, Quezon City. Kaya dito po yung Paris Overload sa Novaliches. Sana po yung mag-viral ang ating video para Coffee. dumama rin at makipagkuha ng ating daan.
And thank you din sa pagpunta ninyo. Ay, salamat po. At kung gusto namin pumunta kay Diwata, ang problema, nasa Pasay siya. Actually, Diwata, siya talagang naging inspiration namin. Marami po nagiging Kasi kung nagagawa niya, why not? Hindi namin magagawa na yun din yung talent namin na itong business na to kung tutusin, hindi mo siya masabing gaya-gaya. Kasi kung sinabi mong gaya-gaya, magkakaiba kayong sa tingin mo papatok ba yung magiging recipe mo doon? Kasi maraming typical na Paris or ito sa amin talagang original namin. Yung Sa recipe po namin, talagang original ng aking asawa. Bulalo namin, papaitan namin, most of them nagsasabi na Ilocano. Ilocano, daw yung papaitan namin. May nasarap nga po talaga nung papaitan kayo. Pag may bunga yung kamyas namin, nilalagyan ko ng kamyas. Pero pag pero pag kung wala. Adjust na lang din. Pero we see to it naman na mag-enjoy yung customer.